Anong pinakang nararamdaman mo ngayon? Magkakabahay ka na. Follow through, take your time. You move like water. Hindi ko nga po maasahang ganyan. You're holier than I am. Holier than I am. Gentle hands, golden eyes. I am a man made of borrowed time. You're holier than I am. Action! Hello guys, magandang hapon po pala. Marcos TV po pala. Parang may mali. Hoy! Ay! Ano ginagawa ninyo? Sorry. Nag-intro na kayo? Akala ko ako si Marcos. Ako si Marcos. O nga Kayong pala. dalawa dyan lang kayo. Kakagising ko lang kasi sorry akin. Okay. Seryoso na. Seryoso na. Okay. So guys, welcome back po sa channel namin, Marcos TV. At ngayong araw, andito kami ngayon sa Rosario, Batangas para po asikasuhin yung materialis kasi ibababa ngayon dito. Kaya nandito kami. So kasama ko si Luke, si JM. Ayun, kumusta naman ang ilang buwan na nakasama ko kayo? Kumusta naman? Maganda, masarap. Parang tungkol lagi sa pagkain yung Hindi, experience syempre, mapagod ba o sakto lang. Sobrang kaya kahit yung umulan man yan o talagang tayo. Go pa rin. Pero syempre nandun pa din yung ini-enjoy mo lang. Enjoyment lang talaga. Kasi kapag sineryoso mo masyado tapos pa-stress ka, talagang madudoble-doble yung pagod din. Totoo. Ikaw naman JM, sa ilang buwan ka na? Dalawa, tatlo? Dalawa, mahigit dalawa po. Mahigit dalawa. So almost 2.5 months. Opo. Kasi mo ngayon, di ba? Ngayon yung ikakinsenas mo. Oo. So kamusta naman? Masaya po kahit sa mission po nakakatakot, nakakapagod po, pero hindi po mawawala, syempre masaya pa rin po kahit sa kabila po ng mga ganun. Sa kabila ng sakripisyo, ang pa rin nun is yung masaya kasi nakakapagpangiti tayo ng mga tao, di ba? Okay, so susunod, mahimigay tayo ng kahit po, groceries, bigas, or pakain sa mga bata. Ang mag-handle naman po ay si JM naman, di ba? Napag-usapan na para biglang kinabahan na paisip. Ikaw naman. Usapan naman na natin yun na si Luke na experience na, so ikaw naman yung susunod. Tapos siyempre sa susunod sama-sama na tayo para sa natin may experience. Kasi si Rans na experience na din na Rans yun. So yun, punta na muna tayo doon Kalatinin niya and kita kasi tayo kung anong oras darating yung materials kasi kausap na namin maya dito na yun. So tara, pasok na tayo doon Kalatinin niya. Tininya, magandang hapon. Hapon po, maganda muna po. Oo, nakahanda na kaagad yung merindahan natin Naroon po kami Saan? Kakanghilan nanonood ako. Doon Kalatilin di? O dito, kay nanay? Okay. So, balita ko nandito doon si Kuya Mike kanina. Sino pa? Si Kuya Mike nagpunta ba dito kanina? Hindi ko po alam. Hanggang lang. Bakit hindi mo alam? Yata sila doon sa likod na. Naglagay na yata sila ng porma doon. Kahapon po yun. Kahapon yun? Apa, hindi po kaana. Okay. Pero ngayon, hindi nagpunta si Kuya Mike dito. Hindi po. Kahapon nandito Kasi siya? po wala pa po yung Materials? Apa. Okay, pero kahapon nandito siya. Si Naghukay po sila, 5 sila. 5? Apa. Si Kuya Aris, nasan ngayon? Tatrabaho. Nasa trabaho. Sino kasama mo lang dito? Ate Isil pa. Nandiyan si Ate Isil? Apa. Okay, kasi ngayon palang parating yung materials. So, saktong-sakto. Ang akala na naman nga namin, bukas may di-deliver. So, buti na lang tumawag sila nung nandito na kami sa may papasok ng Salao. Kakayanin naman daw ngayong araw. Kaya, ayan, papunta na po. Ayan, kakasabi lang. Papunta na po isang truck. Papunta na daw dito isang truck. So, bali, 5 or 4 na truck po yung papasok dito para sa materials. Okay, so, paano kahapon? Anong minerienda ng mga Yung pong kuha muna ako sa kaka. Ay, ikaw ang nagpamerienda? Apa. Ayos Sino yun? muna po ako doon sa kapatid ko kung anong gusto mong marinda. Anong oras sila nagsimula kahapon? Maaga-aga pa ho. Maaga-aga pa? Maaga? Opo. Ibig sabihin pumunta dito si Kuya Mark, maaga? Opo.
Maaga. Okay, galing naman. Oh, kaya pala parang bago ako lumipat yung upuan. Opo, din po yata tatambak yung 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 simento. semento. Opo. Okay. So, ang ginawa natin guys, sinadyasan tayo ng hardware. Ang gagawin natin sa semento, kasi nga sabi nila, baka manigas, hindi na daw po nila yung papalitan. 100 sako kasi ng semento yung i-deliver dito. So, ang gagawin ay 50 pieces muna yung uunahin kasi hindi naman yan lahat magagamit ka agad-agad. So, tama naman, nagpapasalamat din ako sa hardware na nagsasuggest ng ganun kasi may pakialam sila dun sa dideliveran. Kasi kung wala silang paki, di ba, bahala kayo dyan, manigas yan, in-order nyo yung ganyang karami kaagad. So, sabi ko, sige, ano ba maganda? Kalahati muna, 50 pieces yung uunahin na i-deliver ngayon. So, antayin-tayin natin yun, yung dumating. Kasi check natin syempre yung materialis na dumarating kung tama, yung bilang. Ngayon, di ba? Okay, so si Ate Isil nandiyan niya sa loob, Nag-cellphone lang po. tawag mo nga si Ate Isil. Tawag mo. Tapos mamaya guys, titingnan natin yung naipurma nila dyan sa likod kung kamusta. Okay, so yan, kasama na natin si Ate Isil. Ate Isil, kahapon po pala nagtrabaho po sila, ano? Parang yun po yung pinakaunang araw ng pagtatrabaho nila, no? Layout. Nag-layout sila kahapon. Okay, si Kuya Aris po ay nagpasok pala ngayon. Okay, kasi nakatanggap nga ako ng message kay Ate Lynn na nag-ano nga daw sila, nag-layout nga daw sila sa akin yung layout. So, ngayon pa lang kasi parating Ate Isil yung materialis. Kanina nga, nalulungkot na sana ako kasi parang hindi na naman mai-deliver ngayon. Bakit? Kasi nga, full pa kanina. Pero nag-message naman po yung si Ate Lizette na sabi niya, mai-deliver na daw po. Kaya, siguro papasok na rin po ito dito, no? Ngayong araw. So, tulong na lang po tayo na check yung materialis. Tapos yun nga, nabanggit ko kanina, pasabi na lang po kay Kuya Aris na yung pong semento ay kinalahati muna nila. Para daw po hindi manigas. Kasi hindi na daw po nila yung papalitan kung gano'n. Matigas. Kapag nanigas, sayang naman. Gano'n na lang po yung ginawa namin. So, paano Ate Isil, ganito, gagawin natin, ilan po ba yung nabanggit nila na magtatrabaho? Ano lang po, 2. Si Mark lang at saka may kinuha kaming isa dyan. Taga dito lang. Kaya daw po nila kung 2 lang sila? Kasi pag once, naman, si Aris tutulong din daw naman pag Ay, okay po. pag wala siyang trabaho. Tulad kahapon, yung kasama niyang 2 tumulong dyan. Bukod yun si Mark at saka yung isang niya. Taga saan po yun yung 3 kasamahan nila kahapon? Dito sa Muson. Taga dyan po? kasama niya sa na lang po, pasahuran din po natin sila. Ayun, Ano? ang po ni Aris, 2 lang po talaga yung inano niya, si Mark lang at si Tapos, bakit po sila naging 5? Gawa po ng tumulong lang. Pero, ano po ba? Siyempre, baka mamaya may mga trabaho din yun. Ayun po, bigla lang yung dumating kasi si Aris sadya, hindi siya pumasok. Tapos yun, ay kasamahan niya. Hindi ko lang alam bakit hindi sila natuloy pumasok. Tapos dito sila dumiretso. Nakita nilang naghuhukay, tumulong na rin sila. Tumulong na rin. Hindi gano'n na lang din po. Bigyan na lang din po natin. Ano ko na lang po sa inyo yun. Tapos kayo na pong bahala mag-abot si Kuya Aris. Total katrabaho niya naman yun. Possible po kaya Ate Isil kung darating po ngayon, makaka-start po kaya bukas sila Kuya Mark? Oo. Makaka-start Pumunta po na sila. nga yung kanina yung kasamahan. Sabi ko, naku, wala pang materyales. Wala pa rin naman kayong gagawin. Bumalik siya. Tapos si Okay. Mark, chinat na namin para hindi masayang. Masayang yung pagpunta niya. Tama naman. Okay. So, ngayon, ganito. Makikisuyo ako sa inyo, 2. Baka po pwedeng makuha natin yung dala natin doon. Para, sige. Makisuyo tayo kay GM tas kay Luke. Para may tayo, madala dito. Nandun naman sa likod, open naman yun. I-open nyo na lang. Para guys, may din sila dito. May luluto-lutuin din sila na pang merinda. Nagbili-bili din kami. Para nang sa ganun yung karpintero, di ba? Hindi na po problema nila Ate Isil yung bibilhin na lulutuin. Okay? So, kaya ba? So, sige, nasabi din naman sa akin ni Kuya Aris na
yung pinakang estimated daw ay 2 linggo dun sa bahay nila na magawa. Oo, oo nga, sabi niya. Kasi, yun nga sabi niya, pag once na wala nga silang trabaho, pwede niyang isama yung mga kasamahan niya. Oo, tapos sabi niya, yun naman daw po ay walang usap lang talaga. Sabi ko, sinabihan niya si niya, pag ganyan daw niya, yung usap lang, syempre yung sigarilyo at maninigarilyo pa ngayon eh. Kaya kahapon, kumuha daw siya ng sigarilyo. Kasi yung dalawa talaga, hindi talaga yung, lang talaga. Napatulong lang. Oo. Yung dalawa lang talaga ang doon. Okay. Sige. Ito. Doon muna. Look. Ba't 2 pa kayo nagbuhat? Kaya ate, ano yan? Okay. So yan, nagdala din kami ng bigas para in case. Ano ba plano dito sila manananghalian? Kasi uwi pa sila. Ano? Total, kapatid mo din naman. Si Kuya Mark din naman yung gagawa. Nagbili kami ng bigas para may kayo. Tapos eto, groceries para may maluto kayo, no? Yan, mga biscuits, pwede din naman pang halili sa merienda, di ba? Okay. Tapos, mamaya, pwede namin tingnan Ate Isil yung na-layout sa likod. Sige po. Pwede ba? Oo. Okay, sige. Check ko muna. Check natin. Okay, so ito na yung na layout na hukaya na pala yung gilid, ano? Maganda nga ito at medyo malalim din yung pagkakahukay nila. Ano? Bali, ang magiging sagad po ba nito Ate Isil ay dito sa ano? Dito? Ito po ba magiging sagad niya? Oo. Alam. Yan po yung magiging sagad ng gilid niya. Okay, so paano po ba ang diskarte nito nila? Paano ba nasabi po ba para maging 2 kwarto to? Paano po ba ang niya? Yun ay hindi ko rin alam eh. Kung paano magiging 2 room. Di ba? Okay. Paano kaya diskarte nito nila? Kung ito ay sagad po dito sa gilid, dyan sa gilid na yan. Kung ito ay sagad. Pero tingin ko sagad to eh. Kasi ito magiging niya, pinaka magiging pader niya. Di ba? So sa tingin nyo, okay kaya na maging 2 kwarto? Isil? Sabi nga ng mga bata, parang maliit na. Okay, pero syempre, kayo po ang magdidesisyon, lupa nyo po yan ay. Naano lang kasi nahiya kasi siya sa inyo. Syempre, ang niya eh. Ay, okay. Tinignan niya rin yung materials. Yun po ang sabi niya. Kasi pinapatanong nga siya sa akin kung yung sukat ba ay yung sa bahay talaga ni Loren. Kasi hindi niya yung sinama yung kusina eh. Ay. Yung hall lang talaga yung okay. yun. Akala ko kasi kasama yun. Hindi, yun ang pinapatanong niya sa akin. Ako naman nahiyang Kung po ba isasama yung parang kasama yung kusina? Okay lang naman sa kanila. Wala naman pong problema sa kanila kung mahukay na naman sila ng isa pang. Ay, siguro, syempre. Pwede. Ay, pero okay lang sa inyo. Wala problema sa amin. Syempre, ang inaano niya, nahiya nga siya sa inyo. Okay, wala pong problema, Tisil. Basta yung isang kabuuan nun talaga. Yun. Kasi yung sabi niya nga sa akin, tanong mo nga kung yun lang bang... Sabi ko, hindi ko naman natanong. Hindi ko rin nasabi. Okay lang naman. Siyempre, hindi rin naman namin naituro kung hanggang saan. Parang yung sa akin po ay kadugtong yung parang kusina niya. Oo, ayun. Hindi sasabihin ko na. Yun na yung magiging kabuuan ng bahay para talagang saktong-sakto yung 2 kwarto niya. Ano? May tumingin dito. Pwede daw paparoon. Opo, paparoon. Parang medyo habaan. Opo. Hindi naman masyadong maliit daw ang Okay po. Basta't yung magkakasya 2 kwarto, wala nang problema yun. Tapos po Ate Isil, saan po ang magiging harapan daw nito? Nabanggit po ba? Kung dito na lang kaya ang harap mo. Tingin niya. Parang pasapa. Ha? Ano, tingin mo, diyan na lang ikaw manggagaling, sa sapa ka lagi manggagaling? Hindi ko rin natanong saan bang. Saan magiging harap niya? Para sa akin naman, mas maganda. Mas okay na yata kung dito. Dito Oo, dito ang harap niya. Ano sa tingin mo Ate niya? Ang lupa yung basurahan to dati. Ano? Tingin mo Ate niya, okay? Dito na lang magiging harapan mo? Ha? Ayos lang? Okay. So sige, ang gagawin na lang dito guys ay lalaki-lakihan nila Kuya Aris. Kasi nga
hindi din naman namin naturo kay Kuya Aris kung hanggang saan yung dun sa bahay na pinagkuhanan ng size. Nakakala ni Kuya Aris yung pinakang kabahayan. Pero meron pa kasi yun yung parang kusina na nasako pa. Kaya Sinukat na. ayun, yun na lang yung idadagdag nila dito para lumaki, para mas malaki, para sakop na sakop talaga yung ano. Pero grabe no, nung buti hindi sila inulan nito nung nagagawa nila. Wala naman. Tapos nakapangawayan pa sila at gawing indamyo. Anong indamyo na yun? Tuntulan pag nagkahalo-block sila pataas. Ay grabe, saan sila nangawayan? Dito? Nanghingi siguro sa Kuya Dado. Oh, okay. Galing oh, nakakuha na pala sila pa rin ng kawayan dito na paggagamitan natin. Oo nga naman, ang talino nila guys, at saka may concern sila. Alam niyo kung bakit? Kasi siyempre nagpapabahay din naman tayo sa Bicol kahit papaano. Yung po kasing kung gagawa pa sila ng tungtungan, o-orderin pa yung kahoy nun. Yun. Gastos pa po yun. Pero since sila nga ay may concern sa tumutulong din, nanguha sila ng kawayan para gagawin ito. Ang galing talaga. Napaka madiskarte po talaga nila. Di ba? Hindi sila yung parang porque may tumutulong o abusuhin lang. Hindi nang inaano ni Aris kaya siya nahiya talaga ng materialis talaga na at ayun nga din nakita ko sa kanya eh. Oo, sinasabi niya ngayon sa akin. Sabi ko nga kami nahihiya din. Siyempre, ang inaano niya kapatid niya. Sa halip na siya ang siyempre tutulong. Ayos lang naman. Basta Ate Isilyo, yun nga, yung ikaw na lang bahala magsabi kay Kuya Aris na kung okay lang naman, na laki-lakihan para masakto yung 2 kwarto tapos may sala, ano? Oo, sige. Ganun na lang. Sige, wala naman ang ano na lang naman yan eh. Kung baga dadagdagan na lang yun ng pag ganun. Ito hindi na to gagalawin eh. Kung pahabaan na lang, yun na lang gagalawin nila. Pahabaan na lang nun, no? Sige. Sige, ganun na lang po. Sige, tara. Sige. Kamusta naman ninyo pag-aaral ng mga bata? Ayos naman po. Ayos naman. Okay lang ba sa'yo? Matulong ka pag sa paggagawa? Ha? Ayos lang sa'yo, matulong ka sa paggagawa? Ikaw maghalo ng simento? Pwede. Maghakot ng hollow block. Maghakot ng hollow blocks. Ate Isil, may tatanong po ako sa iyo. Ito po ay ewan ko kung napanood niyo sa vlog namin. May tinatanong ako sa kanya kung ano yung pwede niya muna maging negosyo ngayon. Ang sinasabi niya bigasan, tingin niya po. Yan din sabi niya sa akin. Pero ate niya, ang una ko pong katanungan sa iyo, kaya mo na ba na magpresyo? Kaya mo na bang magsukli? Kasi nga po eh. Ha? Kasi ang gawa nga po umampi. Hindi na natuloy. Nakatigil po sa turo. Yun yung iniisip ko, sabi ko, wala namang problema. Pwede ka naman kasi magsimula ng, alam mo yon, 10 sako muna, 15 sako. Kaso nga lang, ang iniisip ko ay dapat alam mo na kung paano mag-handle nun. Tingin mo Ate Isil, kaya na niya? Siya, hindi talaga totally. Hindi pa kaya. Oo, hindi talaga. Paano yun natin niya? Alam ko, yun yung naisipan mo na ano. Oo, sinabi niya rin sa akin. Sabi ko, ikaw, wala naman akong siyempre, kung di Ano, Ate Ninya? Paano? Wala ho akong Paano? Paano? So yun lang iniisip naman namin. Kasi wala namang problema, naka-ready naman po kami na magbigay din sa'yo ng negosyo kung ano yung gusto mo. Kasi nga napaisip lang ako kung bigasan, handa ka na ba? Kaya mo na bang magsukli? Kaya mo na bang handle nung gano'n na bigasan? Siyempre hindi naman natin pwedeng iasa kalahati sila, lagi sila nandiyan kasi may sarili din silang pamilya, may sarili din silang inasikaso. So may iba ka pa bang naisipan? May iba ka pa bang naisipan? Ganito na lang, may offer ako sa'yo. Gusto mo asawahin mo na lang si Luke. Pag inasawa mo yung si Luke, buhay prinsesa ka dyan. O lagi ka lang nakaupo. Maniwala ka sa akin. Ano, okay sa'yo? Ha? Ayaw mo ba maranasan yung buhay prinsesa? Yung lagi lang nakaupo? Yung habang nakaupo ka, ikaw yung nagbabalot ng mani, tapos si Luke yung naglalako. Di ba? Lagi ka lang sa bahay, lagi ka lang nakaupo. Nagbabalot ka ng mani, si Luke yung naglalako. Biro lang. Yan pa siya ko lang sa atin niya. Okay, sige. Ganito, antayin natin guys yung yung magdi-deliver na truck para ma-check yung lahat ng materials. So dapat talaga napunta muna kami kay Ate
Sino ba yung pinuntahan namin doon, Ate Isil? Si Ate, Tere. Kay Ate Teresa. Kaso wala siya doon. Nagpapataya daw. Ay, oo. Kaya sabi ko, unahin na muna namin dito kasi baka dumating bigla yung materyales. Dito na muna kami. Mamaya pagpalabas, dadaanan namin si Ate Teresa. Nagpapasalamat ngayon sa amin ni Lindy. Nagpapasalamat. Bakit? Siyempre yung naanuhan nyo rin siya, napuntahan. Sabi ko kasi, hindi kasi siya kilala ni Lindy. Di kanina nag-usap sila ni Lindy. Ikaw pala yun. Sabi ko, oo. Sabi niya, salamat ha. Sabi ko, okay lang yun. Okay, kasi alam nyo guys, Tuwa din siya. masaya naman. Kasi dito sa barangay nila, sinusulit din namin na, alam mo yun, na nakafocus din kami kaya tinin niya pa sa ngayon. Kasi alam ko din na may mga karatig din sila dito na need din ng konting tulong. Kaya nagpapasalamat din nga ako kala Ate Lindy at kay Ate Isel na hindi sila nagdadalawang isip. Once na may makita sila na kabarangay nila dito na deserve din ng tulong, ay talagang nagbabakasakali sila na Marcos, pwede mong mapuntahan, tingnan mo ito kung qualified ba sa hinahanap nyo. At ayun nga, nagkakataon din naman talaga na talagang nakikita namin na deserve din talaga ng tulong ng mga nailalapit nila sa atin. Kaya ayun, salamat din talaga sa kanila. Hindi sila kagaya ng iba, ang dami namin experience guys na alam mo yung katabi na nga lang ng bahay nila, hindi pa magawang ilapit. Di ba? Kasi nga, iniisip nila, nako, baka mamaya matulungan to. Tapos masapawan kami. May mga ganyan kasing factor no? Sa ating mga Pilipino. Aminin man natin sa hindi, pero maraming ganyan. Pero sila, hindi sila nag-iisip ng ganon. Kumbaga, mas maganda ngayon, maging masaya. Yan yung sinasabi ko dati, maging masaya na lang tayo kung may mga karatig tayo na natutulungan kahit pa paano. Di ba? Mali mo, isa pa tayo sa naging rason kung ba't din sila natulungan. So, maging masaya tayo kapag ganon. Di ba, Tininya? Tama ba yun? Loading ka na naman natin niya. Ha? May problema ka ba? Wala naman. Masaya ka naman at pautay-utay nasisimula na. Ha? Okay, sige. So, hindi ko pa natanong ganito na lang pala gawin natin, Ate Isil. Tutulong na lang din po kami para magkaroon din kayo ng ng CR nyo. Bali, pagbukod din na lang po natin. Okay lang ba? Para po nang sa ganun gusto din kasi namin makita kung si Ate Ninya po ay maalaga sa bahay, ganun. So tutulong din po kami para po magkaroon kayo ng bathroom na magagamit po ninyo, no? Para hindi na po kayo nagre-renta yata kayo dito? Ha? Hindi naman? Okay, kayo Ate Ninya, saan kayo ngayon gumagamit? Ano po? Saan yan? Sa kaka. Dito. Okay, diyan kayo gumagamit. Basta tawag dun, parang public. Public, bathroom, ganun. Parang halos lahat doon gumagamit. Pero ko naman doon ako Kalahati Lindy. Okay. Sige, ganun na lang po gagawin natin. Basta matapos po yung kalahati ninyo, tapos matulong din po kami sa inyo. Ate Isil? Para, wala po naman, para magkaroon din po kayo ng sarili nyo at matapos na rin yung pakikigamit nyo po sa ganun. Bakit po hindi, tanong ko lang ko din yung mama sa inyo, ba't di po kayo nakapaggawa noon? Ay, ito po ay kasi ito, hindi pa talaga to amin. Sabi, kaya din itong bahay na ito, hindi namin magpapagawa ng amin. Siyempre, nagdadalawang, may doubt. May naririnig kami na pag hindi kami nakakabayad, palalayasin kami. Parang ganun. Kaya sabi ko kaya, kailan pa natin magpagawa to? Sabi, papagawa natin to. Kung alam na talaga natin, na atin na talaga ito. Wala nang problema. Yun. Kaya sabi ko nga, yun, baka naman siguro nito, baka mapagawa na natin. Okay, tama naman. Utay-utay, Oo, sabi ko kahit konti. Kasi kahit pa natapos yung problema nila, di ba? Kung may narinig akong truck, silipin natin. Kung yun na. So, check natin guys. Mukhang ito na yata yung truck. May narinig na ako na papasok. Siya na ba? Okay, ito na nga yun. Ito na yung truck. Dumating na guys. So kailangan ma-check natin yung mga materyales. Kailangan sigurado tayo na tama lahat ng ibababa nila. Kasi mahirap na, di ba? Kailangan sure. I look in the mirror. Who's looking back at me? I don't know what happened. Guess we weren't meant to. Ihingi nga daw siya Ha? Resto pala. Aba? Oo.
Kasama yan? Oo. Galing naman. So guys, may free pa na pala. Sabi niya, malupit pala humirit ito si Kuya Aris. Tinan mo, nakalibre siya ng pala. Di ba? So ito ay, hindi ko alam kung ilang 25 pa lang siguro to na semento tapos may buhangin. So pumayag naman si ate doon. Salamat sa kanya. Pwede daw ibaba yung buhangin doon malapit sa may kanila. Kasi nga hindi na makayang ipasok yung truck dito guys. Hanggang dito na lang talaga. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. Okay, so eto. Paano tutulong ba tayo? Buhat. Malapit lang naman yung pagbababaan, hindi naman malayo guys. Dito lang siya. Dito lang naman. So dito yung ilalagay yung lahat ng semento dito. Dito na yung mga bakal. Meron dito, ano ito? Hindi ko alam tawag dyan, may welding. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. Sa inyo pa rin yan kuya, yung truck na yan? Oo. Okay, ito may pangalawang truck na dumating. So tatlo pa to na parating na truck eh. Ito yung una, pangalawa, tapos may dalawa pa yan na papasok dito guys. Couldn't work, so we should try to say goodbye. You know we had our problems, so now we have to try to move on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm. Alright, so ito na naman. Ito na yung pangalawang truck at may mga laman din na tawag dyan. May mga laman din na semento. Ayan, tapos siguro may buhangin din yan dyan sa loob. I left the hall light on in case you come back home. I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Okay, so antay lang natin na makakapagkakot lahat ng materialis dito. At oo nga pala, gusto kong magpasalamat sa isang tao na nagdagdag para sa magiging project natin dito kala Ate Ninya. So, siya po si Tita Beth ay nagpadala ng 20,000 para pandagdag natin. So maraming salamat po ma'am, malaking bagay po ito. So ayun, ito ay din, kumbaga marami pa tayo dito ding plano para kay Ate Ninya. So hindi naman na natin kumbaga para ano mo yun, asahan din yung mga nagsabi na gusto din magpaabot kay Ate Ninya once na gagawin na yung bahay. Kasi okay lang naman po kung sino lang po yung may willing talaga, yun lang po. Hindi po natin ito pwedeng pilitin kung sinong gusto magbigay, wala pong ganun. At ito pa lang yung isa sa sponsor na talagang nagdagdag din sa atin para dito sa magiging bahay na ito kay Tita Beth. Maraming salamat po. At syempre sana marami pang blessing din dumating po sa inyo. Yun lang naman. Turn gray. The wind keeps whispering your name my way. Alright, so iunahan natin, iabantin natin tong sasakyan natin, itong pickup para nang sa ganon ay hindi mahirapan sila na magbaba ng buhangin at graba, maipasok nila yung dulo doon kasi pwede pa naman eh. So ito lang kailangan natin iunahan guys, konti. Alright, ito. Yan. Okay na siguro. Pwede na. Check natin kung pwede na guys. Okay na, pwede na. Okay.
May atras na. Kaya na kuya? Kaya na daw. Wish I could say the same. But I was sleeping with the light. Kaya? The dark feels heavier. Pag merindahin mo na, pag merinda. Kuya, magmerienda muna kayo. Buhan tubig. May hukos po. Tinan niya, maghakot ka ng simento. Aba! Hakot! Hindi, meron. Nagawa sila merinda. Oh, naka-on pa kami eh. May juice, Sina-on kami. may soft drinks. Sino nag-count sa inyo? Okay na yan, siguro. Kaya mo naman. Tinan niya, anong pakiramdam mo at nakikita mo ngayon na ayan na yung hindi mo inaasahan dati. Nga po eh. Ha? Hindi ko nga po maasahan ganyan. Hindi mo inaasahan talaga na ganyan, di ba? Opo. Naalala mo ba noong sinasabi ko sa'yo dati na dadating yung time na magkakaroon ka ng sariling tahanan. Ayun nga lang, yung naalala ko yung dating ipinipilit mo sa akin na kasama yung tatay mo. Naalala mo ba yun? Natatakot kasi po ako sa tatay. Lahat na po dahil lang kasi tatay dati. Lahat-lahat ng yun. Ibig sabihin, linawin mo sa amin Ate Ninya. That time po talaga is hindi yun yung talagang totoong nararamdaman mo na gusto mo siyang isama. Opo. Hindi yun yung totoo. Opo. Ang totoo po, gusto ko na po maghiwalay ho sa tatay. Okay. Wala po ang tatay sa akin talaga. Yun yung totoo nung mga oras na yun. Opo. Talagang kaya mo lang sinasabi kasi nga alam mo na napapanood ka niya. Opo. Na pwedeng magalit siya sa'yo at saktan ka. Opo. Kasi maraming beses, alam mo naman natin niya, di ba, na maraming beses kaming nag-offer sa'yo. Yung paglipat mo pa lang sa apartment, yun na dapat yung magiging simula natin. Kumbaga, di ba, na ikay mapalayo. Buti nga na nga lang, dumating din tayo sa point na talagang nagkaroon ng action din yung pulis sa ganun. Pero, ayun, maging ako talaga, nung mga time na yun, wala akong pinangahawakan Ate Ninya kung paano kita mapapabahayan na mabibigyan ng mas maayos na bahay. Kasi nga gusto ko kapag nagkaroon ako ng pabahay dito sa Batangas, pinakaunang pabahay ng Team Marcos is yung maayos naman. So that time wala akong masyadong pinangahawakan kung kakayanin ko ba. Pero naniniwala na lang ako noon sa kay God na kung gusto niya na magkaroon sa Ate Ninya ng tahanan na maayos ay mangyarit ibibigay niya. Kaya ito kahit paano sa abot na mga kayanan natin at sa mga tutulong pa, open po kayo na magbigay ng donation para mas maganda talaga yung maibigay natin. Although, kaya naman ng Team Marcos na sa ngayon ay makapagpabahay, pero kagaya nga nasabi ko, kapag ang blessing, siyempre hindi yan tinatanggihan. So, ibig sabihin, kapag may darating na blessing ka Ate Ninya para sa pabahay, why not natanggapin? Di ba? Open, natanggapin. Kasi, ano yan, blessing yan, bakit tatanggihan? Tama ba ako Ate Ninya? Di ba? So, sige, ganito, ikaw tatanungin ko, kapag ito naayos, ang CR ilalagay sa loob o katabi lang? Pwedeng katabi lang po. Katabi lang. Pero, palalagyan natin siya ng parang division o harang papunta para hindi siya magmukhang nasa labas. Opo. Okay lang ba? Yung kapag bukas mo ng pinto, selyado yan ng semento, tapos pasok ka ng CR. Okay ba yung ganun? Okay lang. O kasi guys, ang iniisip ko dito, o gusto nung iba nasa loob. Pero yung space kasi yung inaano natin, masisira yung forma ng bahay. Kasi dun sa forma ay parang katabi lang talaga yung magiging CR niya. Hindi po yan parang eto, halimbawa na lang. Pag open mo ng pinto, paglabas mo dito, may sementado na yan, CR na. Ganun. Ganun po mangyayari. May bubong para walang makakapasok o kung ano man. Kasi hindi natin alam ang panahon. Okay, so anong pinakang nararamdaman mo ngayon? Magkakabahay ka na. Sa akin lang po, kahit po tapos na po tayo, sana naman po kayo nagbibisita rin po sa akin kahit kayo walang abot sa akin po. Ang tumutulong po sa akin. Gusto ko nga po magpasalamat doon sa nagturo po sa akin. Totoo, yan din yung nasa isip ko Ate Ninya ng isang araw. Totoo. Ang iniisip-isip ko din. Gusto ko po makita. Ang iniisip-isip ko din ng isang araw, ang pinakang ugat ng lahat ng ito ay yung isang tao na nagturo sa amin kay Ate Ninya dito. Di ba?
siya yung pinagmula ng lahat ng ito talaga. Sa totoo lang. Kasi kung hindi siya naging open sa amin o hindi siya naging concerned sa kalagayan natin niya, wala kami dito. Hindi namin ito malalaman. Gusto mo siya makilala? Opo. One time gusto mo dadalhin ko siya dito? Gusto ko po magpasalamat sa kanya sobra. Gusto mo siya makilala? Okay. Sa totoo lang, ayaw niya magpakilala, ayaw niyang mabanggit sa video na siya nagturo. Kasi siyempre, siguro iniingatan niya rin yung seguridad niya nung time na nandito pa yung papa mo. Pero ngayon na wala naman susubukan ko siyang puntahan kung saan ko siya nakita at kung saan ko siya nakilala. Susubukan kong sabihan na kung pwede ba kayong mag-meet. Okay ba sa'yo? Okay po. Okay, so guys, panibago na naman to. Abangan natin ang pag-meet up ni Ate Ninya at nung tao na pinag-ugatan ng lahat ng ito. Siya yung punot dulo ng lahat ng ito. Siya yung unang-unang ginamit ni God. Sa madaling salita talaga, promise, siya yung pinakang starting point na ginamit ni God. Kasi hindi siya nagdalawang isip na, oh Marcos, puntahan mo nga ito sa ganito sa Salaw kasi meron dong ganito ang story, baka ikaw na yung makakatulong, ganyan. So tayo naman, syempre, pangalawang ginamit ni God. Diba? Pangatlo ay yung dati ng kumikilos din, si Ate Isel at si Ate Lindy at si Kuya Mark. Yan. At sumunod na dyan, yung mga iba pang kasamahan, police, RTIA, ayan na yun. Lahat na yan, nag-connected na. Kaya, sige, kung gusto mo, by tomorrow, pupuntahan ko. Ha? Kausapin mo siya. Marami kasi po akong tanong sa inyo, baka abutin kayo ulan. Ano ba yung umpisahan mo? Bigyan mo kami ng konting tanong. Ano ba yan? Una po, akala ko po wala na po tutulong sa akin kasi po tatlo na nga po anak ko sa tatay. Akala ko po walang dadating tao sa akin tutulong para luwayo po sa tatay. Yung po ang dasal ko sa po. Ang ibig mo sabihin, sa tagal na umabot na ng 3 anak nyo, akala mo hindi ka na maiaalis sa tatay mo. Opo. Dahil ang tagal na di ba? Umabot na ng 3. Akala ko hito. Kakala niya wala nang darating na tao gagamitin si God para maialis siya. Kaya po sabi ko sa Papa Jesus, kung wala na pong tutulong sa akin, ibang tao po, nananang po ninyo po ako. Para po hindi ako maghirap sa tatay ko. Umabot sa point na gano'n. Okay, ano ba? May gusto ka ba sa akin itanong? Anong gusto mo pa sa akin itanong? Kahapon po, sinang po, turukan ko po barangay nga. Yun po, nakita ko pala yun. May pinsan pala yung nagbabakal bote. Sabi ko po, ate, pwede ka po pasabi naman po doon sa inyong tiyuhin. Tigilan na lang po ako. Talagang ayaw ko po sa may asawa. Okay. Ayaw mo makasira ng pamilya sa madaling salita. Kasi guys, ito para sa akin, Ate Ninya. Hindi naman siguro masama na si Ate Ninya ay magkaroon ulit ng katuwang sa buhay. Kapag dumating na yung panahon na siya nakamove on na, siya ready na siya hindi na maluloko ng kung sino man. Pero, doon talaga sa walang sabit na tao at tatanggapin ka ng buong buo. Dalaw nga po sa akin diyan sa kaka. Nag-aantay daw po ang isang tao sa akin. Matapos lamang daw hearing. Sino daw yun? Iwan ko lang po. Sino nagsabi nun? Si nanay. Si nanay, sino daw? Galaw-galaw lang yun. Parang biro-biro? Opo, hindi ko lang po alam kung totoo po yan. Bakit taga saan? Taga dito? Kasama po sila sa simbahan. Kasamahan niyo sa simbahan? Opo. Nag-aantay daw. Siguraduhin mo kung mamaya iba naman yung intent. Okay, although nandun naman siya sa simbahan, na iniwala din naman ako na takot din siya siguro sa posibilidad na harapin niya kay God. Pero siyempre, dapat siguraduhin mo muna. Kasi para sa akin guys, ang dami nagsasabi kay Ate Ninya na huwag ka na mag-asawa, ganito. Hindi po natin madidiktahan yung nararamdaman ni Ate Ninya kung may taong single na handang tanggapin si Ate Ninya at yung kanyang mga anak. Diba? Si Ate Ninya na rin naman nagsabi, ayaw niya na may sabit. Kasi nga, problema, masakit sa ulo. Diba? Tama yun. Tama yun Ate Ninya. Kumbaga, sang-ayon ako sa isa ganyan. Tatanggapin ko po kung tatanggapin din po ang anak kong 3. Tama. Hindi lang ikaw. Kung ako lamang po. Wag na. Wag na lang. Kung tatanggapin ng anak mo, sige, why not, di ba? Subukan ulit na magmahal sa tamang tao, hindi sa tatay usok kung saan, di ba? Sa tamang tao. Tama yun natin niya. Okay, sige. Papaulan na, tama-tama. Buti na kapag baba na ng semento. Di bang sasabi ninyo tuloy pa ho yan? Oo naman. Kasi po, Oo naman. Yan yung tanong mo sa akin. Sobrang kasi po tulong niya. Sobra-sobra na yung tulong. Hindi. Tutuloy natin. Yun ako Ate Ninya, ganito.
ako pinipressure ko talaga yung sarili ko guys, kasi alam mo yun, kahit na alam ko minsan alanganin ako na wala naman talagang budget para doon, pero sige lang, nasabihin ko na yun para kapag nasabi ko na, pagpupursigihan ko na ma-provide yun, ganun. So nasabi ko na yun, natin ninyo na mag-birthday ka, so pagsisikapan ko maibigay yun sa'yo pag natapos to. Okay ba sa'yo? Pati ang ngipin mo, papaayos natin yan para mas ano ka, komportable, mas confident ka, di ba? Okay ba sa'yo yun? Okay, tapusin lang natin to. Ngayon kasi hindi ka pa pwede magpagawa daw ng ngipin, baka mabinat ka daw. Yun ang sabi. Ano? Okay, so meron naman ding doktor na handang tumulong sa atin. Handa naman din kami na daling ka sa kanya. Yung po nagpaturok po kayo, batiin naman daw po ninyo sila. Sino yun? Mga nataga-center? Okay, sa mga taga-center ng Salao, ayan, kamusta po kayo lahat at salamat sa binibigay niyo serbisyo sa mga kababayan niyo dito at maging sa barangay, hindi ko na naisama nung nakaraan yung video. Maraming salamat po sa inyo sa pagtanggap sa amin dito sa barangay niyo. Kay Kapitan, kay Kagawad, o kung sino pa man po ang nanunungkulan dito sa barangay Salao, mabuhay po kayong lahat. Okay? So sige, Ate Ninya, paano? Hindi ko alam kung bukas ako makabalik o sa isang araw. Okay lang po. Okay lang? Opo. Yun lang po, paalala bilang kaibigan kung may problema sa sarili. Unahin ng pamilya? Opo. Okay. Bilang kaibigan, may payo sa atin niya. Salamat. Narito lang naman po ako nag-aantay sa inyo. Okay. Andito lang naman sa atin niya. Hindi naman siya dito naalis. Anytime pwedeng bisitahin. Ano? Okay. At isa pa pala, mayroon ako sa request. Since ayaw ko naman na maging libre yung trabaho ng mga magtatrabaho sa bahay mo, meron ako sa iyong pakiusap. Ilista mo lahat ng araw na magtatrabaho sila. Opo. Okay ba sa'yo? Opo. Lalagyan mo kung Lunes, nagtrabaho sila, checkan mo. Ha? Kahapon ho nagsimula tapos bukas yata gagawa na ulit po. Okay. Tapos ilalagay mo kung nag-half day lang ba sila, kung nagkalahating araw lang nagtrabaho, kung buong araw, ha? Para alam natin, magiging patas lang kami sa magtatrabaho, ha? Ayaw ko naman kasi na alam mo yun, alam ko may pamilya, lalo na si Kuya Mark din. May pamilya, alam mo yun, tapos ililibre lang nila yung trabaho. Hindi ganun. Babayaran natin sila ng tama at sapat, sa tinrabaho nila. Okay ba yun? Okay. Ilan pakiusap ko sa'yo, ha? Kung Lunes... Dito po, madami pong tutulong sana po sa walang bayad. Basta po, pakain, may pasagariyo, konting inom. Ganun. Opo. So ako naman, nagpapasalamat naman ako kung may mga concerned citizen na gustong tumulong Lalo sa'yo. po dadali po yung bahay. Mas mabilis. Okay, sige. Basta na lang, bahala na kung anong pwede din namin maiabot sa kanila. Sige, kung may willing tumulong, ipagluto mo. Kung may sigarilyo, pakunin mo lang sa tindahan, kami magbahala, ha? Opo, doon nga po kami. Soft drinks, ha? Kahapon nga po, doon nga ako nangutang. Sige, nga po. ganun na lang, ha? Ang gagawin mo, ha? Hindi, ganito na lang. Kapag may kailangan about sa merienda, sabihin nyo doon ilista. At ganito kasi ang ginagawa ko pag may pabahay din kami sa Bicol, mula pa sa Kalingap, yung mga karpintero, since hindi namin sila every time mabibisita, mababantayan, nagkukuha kami ng isang tindahan na kinakausap, kumukuha lang sila doon, tapos kami nang bahala doon after. Ganun na lang, ha? Sabihin mo kay nanay na kukuha ka, tapos tayo nang bahala, ha? Para sa merindahan o kung ano mga pangailangan ng mga ha? Unang-una dyan, alam ko, karpintero, sigarilyo, ay. Apo. Di ba? Kasi mahilig sila magsigarilyo habang nagkatrabaho, ganyan. Okay, sige. Atin niya, salamat. Alright, so ito na yung pang-tatlo na truck na dumating dito. Ngayon, alaman naman niya yung mga graba tapos mga bakal. Ito may mga tubular na tinatawag. Ayan, sa tatlong truck. Antayin na lang natin yung pang-apat kasi bali apat pala to, no? Galing yung truck na yan. Ayan, tapos ang tanong, paano papasok yung sino ba? Ayun na, ipasok na nila dito, hindi na makakalabas itong unang truck. Ha? Ayun, parang kagaya niyan, di ba? Dapat na pinalabas muna ito, hindi mo na sila nagpa. Para makalabas muna yung isa. Ayan, ang malaking tanong. Ang dami na pala nilang bubuhat. Maganda pala yung hardware na yun, daming tao, no?
Hindi sila kulang sa tao, sobra sa tao. Kaya mabilis-bilis. Bakit ano yun? Makabisinti yun. Bakit ano yun? May nakita na kayo kaninang materyales? May Tapos, bakal ang karga. Sabi ko yun, Day, kay niya na yun. Sabi ko na Report naman agad ako. kaya pala sabi natin hindi may nadaanan na daw kayo. Eh sabi ko naman, alam ko naman na hindi pa sila nagsasabi. Di-deliver. Ito na pala. Tay. I know that discomfort was a means to an end, but I'm lying in a warm bed. No, I'm lost, but I'm living. Kung na yung anak mo tingin niya na halikabukan ng na ito. Diyan mo na muna siya sa loob. Pahigayin mo po muna dito atinin niya. Dito. Diyan, pahigayin mo po muna. Yan. Pasundo ka po Ate Isil? Oo, Sa susundo. school? Oo. Ay sige. Pasundo daw muna si Ate Isil. Sa school. Pasundo man daw. Claustrophobic and comfortable. I smother myself in what I know. I'm claustrophobic and comfortable. I smother myself in what I know. Yeah, I'm can I be forgiven myself? I know I'm claustrophobic, comfortable. Can I be forgiven myself in what I know? Okay, so nakaalis na yung mga nagtrabaho dito. At habang tayo naman ay pupunta naman tayo doon sa kuwaan ng hollow blocks kasi wala pang hollow blocks yan, so hindi rin magagawa ang lahat. Hindi sila makakapagsimula kung walang hollow blocks. So kinakailangan ay makaabot tayo doon sa kuwaan ng hollow blocks. Yan pagkakaalam ko hanggang alas 4 lang yata sila. So kailangan natin makalabas na dito kasi ang oras na ay hanggang alas 4. So baka umabot pa tayo at makakuha ng hollow blocks. Okay, so 650 hollow blocks yung kinakailangan. At least kung di pa nila nga ipaprovide lahat yung may dala lang sila bukas para makapagsimula dito. Okay, 2 to 3 weeks daw ang magagawa ito. Okay, so tara diretso na tayo. Let's go. Di kayo kita dito Dilim Okay, so maraming salamat. Kita-kits tayo dun sa hardware kung bukas pa. Alright, so ngayon tapos na kami mag-vlog kala Ate Ninya at na-i-deliver na lahat ng materyales. Hindi pa pala totally lahat. Kulang pa pala ng hollow blocks at ng yero. Yung yero kasi is 4 to 5 days ang inaabot bago ma-i-deliver. Okay lang yun kasi tinanong ko naman dun kay Kuya Aris sa foreman ng bahay ay panghuli naman daw yung ginagawa kapag kasimentado ang bahay. Kaya okay lang yun, di ba? So ngayon naman pupunta tayo sa hardware kasi may kinakailangan kaming habulin. Mahirap habulin yung mahirap habulin yung hardware. So ganito na lang, sa madaling salita, kinakailangan na makalabas ng area na to bago mag 4:30 kasi yung hardware na pagkukunan ng hollow blocks ay hanggang alas 5 lang yata. So yun, kita-kits tayo doon. Depths of silence where echoes remain. Alright, so guys, positive. Okay na, magbibigyan tayo bukas ng paunang 500 pieces.
Kaso nga lang hindi maaga, mga tanghali okay lang kasi mag-ano pa din naman sila Kuya Aris, maghuhukay pa ulit. Sila Kuya Mark maghuhukay pa ulit. So okay lang 'yon, sakto lang siguro yung patanghali. Okay, so may contact naman na tayo for payment. So 12 pesos daw ang per piece. So ang kailangan natin is 650 pieces. Okay, at least sabi ko nga may maidala man lang bukas kahit na hindi sakto agad sa 650 at pumayag sila 500, di ba? Laki agad. So okay 'yun. Kita-kasi lang tayo sa mga susunod na magiging vlog natin kay Ate Ninya. At maraming salamat. Kagaya po ng sinabi ko, open tayo for donation pa rin para kay Ate Ninya sa kanyang bahay. Kasi pwede nating mas maibigay pa talaga ng todo kay Ate Ninya kung ano yung pwede nating may paggawa sa kanila. Okay, so yun lang, maraming salamat. Hindi ko na kinakatok yung mga nagsabi dyan na magbibigay noon. Okay lang po yan, kung sino lang yung willing, yun lang po. Okay, maraming salamat. Muli po, God bless sa lahat. Supportan nyo yung mga vlog namin kay Commander ni Marcos, yung mga personal vlogs namin. Sana nandun na supportan nyo din kami doon. Okay, maraming salamat. Ingat po kayo. God bless po.